perception ng public sa mga government offices natin, even sa constitutionally created office. At kahit si Senator Marcoleta po, I think siya mismo makasabi kung ano tingin niya dun sa ombudsman. Di ba? So ngayon, ano yung punto ko po dito? Ang punto ko talaga, from our regular government offices, all the way to the constitutional offices natin, there is really now an appearance na may corruption issues. So ano na gagawin natin? Papayagan lang po ba natin yun sila? Oh, very good kayo ah. Lahat na nandito ngayon, very good po tayong lahat. Diba? Kasi kung hindi po tayo magsasalita, hindi po tayo maninindigan, ang mangyayari po niyan, parang accomplice nila tayo dun sa mga pagnanakaw na ginagawa nila. Alam niyo bakit? Alam niyo po bakit kaya ako nasabi na posible maging accomplice tayo? Kasi we have to remember, all government authority emanates from the people. Diba? Tayo ang nagpapayag o nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila para magtrabaho. So kung sobrang rampant, sobrang severe na po at grabe ng corruption nila, and then tayo magtatahimik lang, hindi tayo mag-petition ng ganito, hindi parang okay lang sa atin yun. So again, ulitin ko po, because of what the Iglesia ni Cristo Church is doing now, and all other non-Iglesia members na nandito ngayon, ako po hindi po ako Iglesia, but I am a person who advocates for truth, transparency, and accountability. Kaya po, huwag nila ako palampakan. Uy, pinapatayan nata ako ilaw ah. De, joke lang. So again, ulitin ko po, very good po tayo lahat dito. Ilan na po ba yung count natin ngayon? 1 million na ba tayo? Wala pa. Kahit na po wala tayo 1 million physically present, I am sure, kasama yung mga OFWs natin abroad, lahat ng mga kapamilya, relatives ninyo na nanonood via social media, lahat yun kasama natin sa advocacy na to. Diba? So ang request ko lang po talaga, before I end po, my only prayer and request to all of you, my fellow taong bayan po, huwag po tayo manahimik. Huwag po tayo pumayag na patuloy lang sila dun sa mga alleged corrupt practices nila. Because if you do that, madidefeat po yung power natin as the Filipino people. Tandaan po ninyo na ang kapangyarihan po ng Republika ng Pilipinas ay nasa sa atin mismo, the Filipino people. We compose the Philippines, the Republic of the Philippines, and the sovereignty po resides in all of us. So kung may nakita po tayong abuses sa mga karapatan natin, huwag po tayo pumayag, huwag po natin itolerate yun, manindigan po tayo at magsalita po tayo. Okay? Yan lang po yung request ko sa inyo lahat kasi pare-parehas po tayo dito ngayon, ordinaryong citizen na ayaw sa corruption, ayaw sa mga pagnanakaw na yan. So sana po itong message ko na in-explain ko sa inyo kung ano yung nangyayari na talaga ay mas ma-instill sa inyo kung gaano na ka-important yung nangyayari or gaano na karampant yung corruption issue at kung gaano ka-important po yung trabaho talaga natin as the Filipino people. Okay? And lastly po, ito lang din request ko, hindi sa inyo na nanonood or nandito ngayon, itong request ko po is para doon sa mga government officers natin. Ang tatandaan lang po natin dyan is the provision of public office is a public trust. Diba? So to all our government officers, officials, employees, public servants, na yung isip ninyo, or yung puso po ninyo, or yung layunin ninyo sa pagkupo ninyo dyan, ay hindi na for the benefit of your fellow Filipino people. Kung iba na po yung nasa isip nyo, iba na yung layunin ninyo, ay suggestion lang po to ha, baka naman po pwede mag-giveaway na lang kayo sa iba na mas gusto magserbisyo sa kapwa niya, Pilipino. Diba? Again, ulitin ko lang po, ito po para sa lahat ng mga public servants. Sila yung dapat natin, nagsiserve sa atin. If your mind is no longer for service, sana lang po you may consider giving chance to those who are willing and have the heart and passion to serve po. Okay? Klaro na? Okay, so magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you very much for listening. This is Attorney Nilabayan po, your fellow taong bayan, your fellow ordinary citizen na gusto lang po manindigan at magsalita kontra corruption. Magandang hapon po sa inyo lahat. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po ang Pilipinas!